Good morning! Welcome to episode 14 ng ating morning kwentuhan. So today is, ano ba araw ngayon? Thursday. Kakahatid lang ulit natin kay Mrs. Nung Tuesday, Wednesday, sobrang tirik ng araw. Tapos naka-clear visor ako, so silaw na silaw ako. Today, nag-decide ako na magpalit ng iridium lens kasi nga sobrang sikat ng araw. Biglang hindi sumisikat yung araw, makulimlim. Ang weird eh. Pero ayan, medyo lumalabas na ulit yung araw, so at least magagamit pa rin natin. Ayun. Oo nga pala, merong upcoming Makina Moto Show April 4 to 6. Sino sa inyo pupunta? Balita ako may mga sale daw doon eh. Ako hindi pa sure, pero kung pupunta ako, gusto kong makabili ng murang riding jersey. Yung mga kagaya nung style ng Imprint Customs, yung butas-butas na jersey. Tsaka yung jersey mate, para hindi na pag malapitan lang, or kung gusto mo ng medyo light or presko yung clothing mo, kahit hindi ka mag riding jacket, kahit naka jersey ka lang, tas may armor sa loob, breathable daw yun eh, yung jersey mate. Nakita ko na, hindi ko lang sure kung magkano yung pricing nun, pero yung mga Imprint Customs kasi na jersey, around more than 1K. Nakita ko nung IR Inside Racing na festival, 1,542 yung Imprint Customs. So parang buy one take one, di ba? Laking discount. So update ko kayo kung matutuloy ako. So that is April 4 to 6, Friday, Saturday, Sunday. So kung pupunta man ako, most likely Saturday yon. Saturday ako pupunta. Pero mas maganda daw first day ka pumunta para marami pang items. Pero pag last day naman, usually, at lalo yung malapit na mag-closing, doon daw dumadami yung sale. So magkakaiba. Pero most likely second day makakapunta kasi may pasok ng Friday eh. Ang hirap naman magpuyat para doon, tapos sa Pasay pa yung yung event. So papunta kanina sa paghahatid, walang traffic. Pero ito ngayon pauwi ako, andito yung traffic. Umabot na dito sa loob mismo ng Boni Tunnel. Ayan, ganyang kahaba. Napaka-rare occasion lang yan na magta-traffic dito. Etong side na to, ito yung usually mga pa-EDSA eh. So hindi ko sure kung may something dyan sa harapan sa Boni Avenue kaya ganito. Pero nakakausad naman tayo since kasya naman tayo dito. Nakakasingit ang motor. Yan, mainit na naman. Sulitin natin yung iridium lens natin habang maaraw. Lakas daw makapogi pag naka-smoke lens eh. Joke lang. Pakita ko sa inyo. O yan, ang iridium lens natin. Maganda siya. Kaso ang hassle lang tanggal kabit pag magpapalit ka. Makain siya ng oras. Sunod tayo dito. Halos lahat panay pa-Boni. Naipit na yung mga pa-EDSA, hindi makalusot. Wow, dito nagbabara. Diyan lang sa harapan. Yung dulo nito naharangan yung mga kakanan pa-EDSA eh.
Nalubak yun ah. Lalim ng lubak dun eh. Oh yes. Umabot tayo. Grabe ang init. O pag bumibiyahe kayo guys, huwag niyo kalimutan magbaon ng tubig. Grabe yung init ngayon, ngayong summer. Lalo pag long ride, kailangan talaga may baon tayong tubig. Ako nagdadala na ako ng tumbler eh. Pag bumibiyahe ako, nilalagyan ko ng yelo. Pag gabi may ice maker kami doon sa freezer. Tapos pag bago ako umalis, pupunuin ko ng yelo yung tubigan. Para malamig pagtigil. Grabe. Tanungin ko pala yung kapatid ko kung anong magandang impact wrench. Kasi parang ayoko na magpaano eh. Wala akong tsempohon or mahanap na ano mo yun, mekaniko dito sa area na tipong hindi ka lolokohin. Langya ka, kakaliwa ka rin pala kung ano pa pinaggagawa mo sa buhay. Ayun nga, ang hirap makahanap ng mapagkakatiwalaan mong mekaniko na tipong talagang yung totoo yung sasabihin sa'yo, hindi yung basta gawa lang. Yung mga napagpagawa ko kasi lately, medyo alanganin. Lalo dun sa sa AAF, hindi na ako magkapagawa doon. Medyo budol yung mekaniko. Papagastusin ka ng papagastusin, which is mali for me. Kala ko dati okay, kasi nakikipag-uusap yung may-ari, kukwentuhan ka, yung mga ganon. Pero nung mga sumunod na visit ko, kung ano-ano ginagalaw nila, kahit panggilid ko pinalitan. Wala na ako nagawa. Kaya yun na yung last na punta ko sa kanila. Sorry pero hindi ko nagustuhan yung ginawa nila sa akin. Kaya mag-aaral na lang ako na lang yung maglilinis ng panggilid ko. Hindi ko lang alam kasi kung ano yung trusted brand or yung mga mura na okay naman, na malakas. Kasi pag search mo sa Shopee or Lazada, ang dami. Sobrang daming available. Tapos yung ibang review, hindi mo naman mapagkatiwalaan. Parang mangyayari, swertihan, sayang din yung pera, di ba? So sana matuto ako at makahanap ng sulit na tool para ako na lang yung gagawa, para matuto din ako. Ayan, update kay Mr. White, 9,918 kilometers na siya. So sana magawa ko siya bago mag 10K. Kasi hindi nawawala yung dragging eh. Lagi na lang eh. Kahit ipalinis mo, parang after 1 month, ganun na naman. Ganun ba talaga kabilis mag-dragging ang motor? Lalo sa scooter. Oo, ay yung dragging nito pag unang arangkada talaga. Tapos lalo pag may angkas. Pag matagal na, wala na eh.
nawawala siya. Pero yun talaga, dragging nga. Lalo pag cold start. Yan. Yun. Suwabe lang. Yung drone natin, di pa natin napapalipad. Wala pang chance. Kailangan makapag-practice. Wala namang maayos na mapag-practicean dito. Kahit yung open park sana. Kaya hindi pa ako makapag-add ng drone shot sa mga video natin. Pero soon, once confident na ako magpalipad, sigurado makakakita na kayo ng mga drone shot. Nga pala, DJI Neo lang yung binili ko na drone. Budget meal lang. Swak sa beginner. Habang hindi ka pa sanay, at least kung may mangyari man, hindi ganun kasakit sa bulsa. Kumpara dun sa mga Mini 4 Pro, grabe ang mamahal nun. Siguro mag-ano din ako, mag-i-invest din ako sa yung goggles ni DJI para makapag tayo, FPV. Pwede rin siya Tapos upgrade tayo ng Avata or Avata 3 pag talaga may budget na, di ba? So, salamat ulit sa pagsama. See you sa susunod na upload natin. Peace out.